Dahil walang outlet pa sa ibaba ng kubo, ayan, nagpunta na ako ng hardware para makabili ng gamit at makapagkabit na ng outlet sa ibaba. Tinapos na din namin yung aming lutuan para sa susunod ay maayos na namin magagamit. Nagluto naman ako ng aming ulam na lakimi na meron hong patola. Hi mga katroops, magandang buhay! Meron pa pala ako na iwang video sa akin, drop. Hindi ko pa pala na-upload, napansin ko lang nung magbubura na ako ng mga videos. Ito pala yung mamamandaw kami ng tropa ko. Ayan, medyo mataas pa ang tupig niyan. Iduduktong ko na lang ito dun sa akin lutuan na pininis na namin, tinapos na namin nung nakaraan. At iyan ho ay may nahuhuli kaming tilapia. Sa pagkakatabat ganda naman yan. At iyan ay pwede na ho yan pang ulam mga katroops, tilapia at saka hugurame. Kakauwi namin sa kubo. Ayan, nagpatulong lang ako para magsukat. Sa baba na ako nagsukat kesa sa taas, mas madali kasi. Yung palang aking sinusukat ay wire. Gawa maglalagay ako ng outlet sa ibaba. Kahirap kasi pag puro extension yung aking ginagamit. Kaya maglalagay na ako diyan. Dahil nasukat ko na, ayan, pauwi na kami. Pupunta na ako sa bayan para makabili ng wire. Kasarap niyang ipaksiw mga katrops, o kaya tinola. Iniho ay nakabili na ako at 1,081 pala yung nagastos ko mga katrops. Kasama na ho lahat ng aking kailangan. Nung nakabili na ako, ay umuwi na ng kubo mga katrops para magawaan na yung ating outlet. Go-on ko din ng ilaw yung labas. Kaya ayan, bumili na ako na yung 4 na piraso. Sa online lang sakto ay dumating na din ngayon. Kaya isasabay ko ng gawin. Yung paintbrush naman, ipampupunas ko lang dun sa toyo. 12 na ho yung kinuha ko para sa aking outlet. Trip ko lang i-check kaya akin na chinek. Okay naman siya kaya gagawin ko na. Ihigop muna ako ng kapit, magpapahinga saglit bago ko siya ikabit. Tinanggal ko muna o binaba yung breaker para sigurado hindi tayo makuryente. Dahil diyan na ako kukuha ng linya sa breaker. Diyan ho sa baba. Ingat na lang doon sa itaas dahil live pa ho yun. Nung nabutasan ko na mga katrops ay akin na ho siyang sinuutan ng kawad para mabilis ko humaisuot yung wire na aking ilalagay. Kakalagay ko sa kawad ay aking ho siyang tinaypan para maiwasan ho sumabit. Smooth lang ho yung pagkakahatak natin. Sakto mga katrops, madali lang ho natin na ilusot sa ginawa natin butas yung wire. Akin po nang tinakpan yung breaker para sigurado at safe tayo. Diyan ko ho padadaanin yung wire para ho malinis yung ating paggagawa. Nakababa na ulit yung breaker kaya nilagay ko na sa ibaba yung wire. Okay na ay binalik ko na ho yung takip pero hindi ko pa ho yan inuhan dahil may gagawin pa tayo sa baba. At yung binili kong outlet mga troops ay meron ho yan takip. Yun nga lang medyo nahirapan na akong ikabit dahil hindi siya compatible. Ginawan ko na lang ng paraan. Sobra pala yung wire na aking binili pero hindi ko na yan puputulan. Doon na lang ako mag-a-adjust sa itaas para itago doon sa loob ng kisame. Mas mabuti kasing sobra kaysa kulang para siguradong hindi tayo magduduktong ng wire. Nung ayos na yung ating outlet, ayan, inon ko na mga katroops yung switch at atin nasusubukan yan mamaya. At ang susunod na akong gagawin mga katroops, yan namang hong ilaw gagawa tayo 3 sunod-sunod para luminaw na sa labas. Minsan ko lang naman ang gagamitin pag huwa ko ay gagawa ng video. Gawa na may solar naman tayo, yun yung akin laging gagamitin. Nung umilaw na, okay na din yung ating outlet mga katroops. Approve na approve. At eto na nga yung lutuan natin mga troops. So nabinyagan natin noong nakaraan, meron tayo nakitang konting problema. Okay naman siya pero malakas ho yung pasok ng hangin kaya hindi ho on kalakas yung apoy. Kung saan-saan pumupunta yung apoy, hindi ho siya isang straight. Kaya naisipan ko ho siyang takpan ng semento, bali yan na huntalyasa yung ating paggagamitin. Sa kabila yung malaki, dini ho yung maliit. Dahil kulong na nga siya at baka ho ay makulong yung usok, kaya lalagyan namin siya ng singawan. Di namin sure kung gagana ba yung singawan o magiging design laang. Pero para sigurado at mahirap magbaklas pag natuyo na yung semento, ay lalagyan namin siya 2 tubular na diuno. Malapit-lapit na din talaga matapos to mga katroops. Pero ito na talaga yung pinaka-final na lutuan natin. Tumaas na lang ng tumaas, kaka-refer natin. Gawa na may nakikita tayong kaunting problema. Kaunti lang naman pero masusolusyonan. Maganda ho kasi talaga yung apoy ay smooth na smooth yung daan sa ating talyase. Hindi ho siya yung saan na hanginan. Okay na yung isa mga katroops. Ito naman yung kabila, ang ating re-referen. Bibilugin natin para sigurado pasok na pasok at walang alog yung talyase. Okay na mga katroops, tapos na yung ating ni-repair na lutuan. Ipipinis na lang yan pagka natuyo na. Pakikinisin tapos after 2 days patutuyuin lang natin siya ng sobra. Saka natin siya gagamitin ulit. Pagkatapos mga katroops, isusunod namin. Ginawa akong switch sa kailaw doon sa CR. Yan ho yung aming sisemento para hindi na siya paalog-alog. Para bago ka pumasok, isang kapalaang bubuksan mo na yung ilaw. Hindi na yung hahanap-hanapin mo pa gawa ng gumagalaw. Nung okay na mga katroops, sinampulan natin. Goods na goods. Walang problema. Lalo na ho kung ako yung magiging jowa mo. Biro lang ho. Si Itay
Inday pala ay naggagrass cutter nung ating tanim na mga melon. Malapit-lapit na din yan mga troops. May mga buko na din kasi pwede na natin yung harvestin sa mga susunod na linggo. Dahil nakapag-harvest kami kanina ng patola, ayan, magluluto ho ako ng Lucky Me with patola. Nabigyan din tayo ng meatloaf, galing ho yan ng Italy. Kaya lulutuin at titikman natin kung ano gan lasa niyan. Kung masarap ga, akin ho siyang ipapartner sa Lucky Me na may patola. Pag gusto nyo magluto niyan ay depende na sa inyo kung anong noodles sa inyong ginagamit. Pwede siyang beef or Lucky Me chicken, depende na ho sa inyo. Parehas naman masarap kahit anong gamitin nyo. Pero mas masarap pag yan hong chicken flavor. Di ko na siya igigisa mga katrops para ka lang nagluluto ng noodles. Pero dito ay uunahin mong isa lang yung patola. Gawa ng palalambutin bago ho yung noodles. Buti na lang ay easy open can na ere. Di na ako mahirapan magbukas at magtanggal niyan. Ayan, binutasan ko lang yung ilalim para sigurado may singaw, hindi siya mahirapan matanggal. Yan, excited na din ako matikman iyang meatloaf na yan. Kaya una ko na yung isasalang at ipipirito. Naglagay lang ako ng langis sa talyase. Sabay akin na ho siyang niluto. Sinabay-sabay ko na para isang salang lang lahat. Nagdagdag lang ako ng mahal na langis. Ika, mahal na langis ngayon. At nung naluto na, isinalang ko na yung ating patola. Naglagay lang ako ng tubig. Di yan ho sa talyase. Sabay ilalagay ko na yung fresh na patola natin na pinitas ko pa kanina dun sa akin tanim. Nung luto na yung patola, ilalagay ko na yung noodles. Lulutuin ko lang yung noodles tapos ilalagay ko naman yan yung seasoning niya para magkaroon na ng lasa yung ating patola with noodles. Yan yung ating sitawan. Medyo madamo na. Pagagamasan natin iyan mga katrops. Para mas gumanda na yung ating bagong tanim na sitaw. Masarap iyang kainin lalo't pag bagong luto. Huwag nyo nang hayaan lumamig para mas masarap ang kain. Kaya nung naluto na, kaya tara, kain ho tayo mga katrops. Ang ulam ho namin ngayon pananghalian ay Lucky Me chicken na meron hong patola. Saka pinirito ko lang ho yung meatloaf na binigay sa akin galing hong Italy. Yung lasa niya mga katrops, masarap siya. May konti hong alat. Kaya nabagay ho diyan sa atin noodles. Simpleng ulam lang natin sa tanghalian pero mapapa-unli rice ka din diyan. Mapapasarap pa rin ho yung higop mo ng sabaw. Kaya maraming salamat ho sa inyo mga katrops. Love love!